Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nakaparada ang kotse ni Tristan, hindi kalayuan sa mansyon. Pinipigilan niya na magpakita sa mga magulang. Kinuha niyang kanyang phone at nilagay sa tenga niya. "Sir, I'm already here." Imporma ng kausap niya pagkatapos ay pinatay na rin kaagad ang tawag. Binuhay ni Tristan ang makina ng kotse niya at pinaharurot paalis. Lumapit ang waiter kay Jax at ibinaba ang lahat ng kanyang order. Patingin-tingin siya sa kanyang relo, palingalinga siya sa buong bar. Mga ilang minuto ay may umupo sa bakanting upuan na malapit sa kanya. "Sir, here is all the evidences. As for the manager, nakausap ko na po siya. Ayaw niyang aminin ng direkta pero tamang hinala niyo. May kinalaman si Darius sa pag-hire kay Catriona bilang escort somewhere." Mahinang sabi ni Jax na nilapag ang brown envelope. Kinuha ni Tristan ang brown envelope. Kinuhang laman sa loob, mga pictures na kuha sa loob ng club. Kasamang kapatid niyang si Darius. Mariing napatiim si Tristan na makitang malinaw na mukha ng kanyang kapatid. Hindi niya alam ang motibo ni Darius. "Why did he do that? Kapatid ko siya. Bakit kilala niya si Catriona?" Tanong ni Tristan. Napakibit balikat si Jax. "I don't know, sir." Kinuha niyang isang bote ng beer at nilagay sa harapan ng amo. "Ang maigi pa po, uminom ka na lang. Ipagpasalamat mo na lang kay Darius na pinagtagpo niya kayo ni Catriona. Paano kung sa ibang lalaki siya napunta?" Hindi sinagot ni Tristan ang tanong ni Jax. Sa halip ay binuksan niya ang bote ng beer gamit ang bottle opener. Sa kanya tinunggang straight ang laman. Paano nga kaya kung napunta sa ibang lalaki si Catriona? Mapapatay niya ang sinumang kumuha sa dalaga. Pag-aari na niya si Catriona simula nang makuha niyang virginity nito. Napabaling ang tingin ni Jax sa amo. Nalaki ang kanyang mga mata nang makitang inubos ni Tristan ang laman ng bote. "Sir, hinay-hinay lang, malalasing ka kagad niyan." Matalim ang tingin ni Tristan sa kawalan. "Beer lang to. Parang hindi na ako kilala. Strong drinker ako, hindi ba? Hindi mo ako mapapataob sa isang case ng beer." Natawa si Jack sa tinura ni Tristan. "Naalala ko nung high school tayo, gin pang iniinom natin after school. Buti nga hindi ka napapagalitan ni Doña Lumina." Pag umuwi ka ng amoy alak, napataas ang sulok ng labi ni Tristan. Magkababata sila ni Jax. In short, magkaibigan talaga sila. Walang masyadong nakakaalam nun kahit na sa kumpanya. Kapag may ibang tao, ay boss at empleyadong nakikita nila. Pero maliban sa pamilya nila na alam ang totoo, kahit si Darius. Kaya hindi pwedeng mawala si Jax sa Lumina Essence. Siya ang mas nakakaalam sa pasikot-sikot sa kumpanya. Mas magaling pang humawak ng kumpanya si Jax kaysa kay Darius. "Ikaw naman na nagturo sa akin uminom ng gin, kaya naging high tolerance ako pagdating sa alak." Giit ni Tristan. "Parang sinabi mo nga, baya ko Tristan," sabi ni Jax na sinundan ng malakas na tawa. "Nope, I have never said that. Pero ikaw naman talaga nagturong uminom sa akin. Sa kalokohan, palaging kasama kita." Napangiti si Jax. "And one more news. Break na sina Darius at Mia." "I know it will happen. Baka nga ginamit lang yung pang-display si Mia para ipagmalaki kina mommy at daddy," sabi ni Tristan. "Kumusta naman kayo ni Catriona sa rest house? May something na ba sa inyo o full business lang?" Usisa ni Jax. "Let's say na I'm starting to live being with her." Maiksing sagot ni Tristan. In denial, pero kung makaangkin kay Catriona, wagas. "Like lang? Wala bang love?" Naihampas ni Tristan si Jax sa ulo. "May intriga ka masyado. Ayusin mo nga pinapatrabaho ko sa'yo. Make sure na lahat ng empleyado sa Lumina Essence ay hindi pinahirapan ni Darius. Walang dapat na mabawas sa kanila. Mababawi ko rin ang kumpanya sa kapatid ko." Paniniyak na sabi ni Tristan. "Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Wala namang tinanggal si Darius. Kahit si Marigold, sekretarya pa rin niya." Sabi naman ni Jax. Napatango si Tristan sa kaibigan. Si Jax lang ang mapagkakatiwalaan niya sa Lumina habang wala siya. "Ikaw nang bahalang magtago ng mga pictures na to. Malapit na ako umuwi sa mansyon. Sa pag-uwi ko, kasama ko si Catriona." Pagkapasok ni Tristan sa bahay, agad niya napansin si Catriona na mahimbing na natutulog sa mahabang sofa. Lumapit siya at marahang hinaplos ang pisngi nito. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Catriona at napatingin sa kanya. Napabalikwas to ng bangon.
Nandito ka na pala. Kumain ka na ba? Ipaghahain kita. Alok niya habang tumatayo pero hinawakan ni Tristan ang kamay niya at pinigilan siya. Napatingin si Catriona sa kanya. Dapat natulog ka na. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Mahinang sabi ni Tristan. Naupo si Catriona pabalik sa sofa at umupo rin sa tabi niya si Tristan. Hinihintay talaga kita. Sagot ng dalaga pero biglang may naamoy na kakaiba sa hangin at nilapit ang mukha sa leeg ng binata. Amoy alak ka? Uminom ka ba? Napainom lang pero konti lang, sagot ni Tristan, nakangiti. Halika, samahan mo kong kumain. Ginutom ata ako. Hinila niya si Catriona patayo. Hawak pa rin ang kamay nito habang naglalakad sila papunta sa kusina. Habang inaasikaso siya ng dalaga, napansin niyang parang nagtatanong ang tingin nito sa kanya. Parang ang weird mo ngayon, biglang sabi ni Catriona habang nakatingin sa kanya. Ha? Bakit mo naman nasabi? Kunot noong sagot ni Tristan. Ewan, pero parang ang bait mo. Natawa siya at humiling. Kung ano-anong iniisip mo, kumain ka na lang. At nagsimula ng kumain si Tristan. Ako nang maghuhugas ng plato, presenta ni Tristan. Matapos nilang kumain, napaismit si Catriona. Si Tristan Hill, maghuhugas ng mga plato? Marunong ka ba? Oo naman, expert ako dyan. Napatawa ang dalaga, hindi siguro to makapaniwala na ang isang tulad niyang CEO ay maghuhugas ng pinggan. Pinanood lang siya nito habang abala siya sa paglilinis. Nang sa huling baso na siya, nakita niyang nakangiti si Catriona ng malawak. Impressive ka, boss. Biro nito na may paghanga. Kumunot ang noon ni Tristan at lumapit sa dalaga. Anong boss? Asawa mo ko, hindi ba? Sinang may sabing asawa kita? Sagot ni Catriona, parang nangahamon. Hinapit ni Tristan ang bewang nito, dahilan para mapahinga ito ng malalim. Ako. Napakurap si Catriona at umiwas ng tingin, pero hinawakan ni Tristan ng kanyang baba at marahang inangat para tumingin ulit sa kanya. Nagtamang kanilang mga mata. Unti-unting nilapit ni Tristan ang mukha niya hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Napapikit si Catriona, tinanggap ang halik na unti-unting lumalalim at tumindi. Walang sabi-sabing binuhat siya ni Tristan, hindi pinuputol ang kanilang halikan. Habang naglalakad papunta sa kwarto. Pagdating doon, marahan niyang sinarang pinto gamit ang paa at dahan-dahang inihiga si Catriona sa kama. Bumilis ang tibok ng puso ni Catriona, ngunit hindi niya magawang tumutol. Sa halip, hinayaan niyang dalhin siya ni Tristan sa alon ng matinding damdamin. Hindi ako magsasawang angkinin ka. Akin ka lang. Bulong ni Tristan habang bumibilis ang galaw niya sa ibabaw ng dalaga. Oo, sayo lang ako, sagot ni Catriona, habol ang hininga habang ninanamnam ang bawat saglit ng kanilang pagsasanib. Catriona, paanas na tawag ni Tristan habang mahigpit siyang niyayakap. Tristan, sagot ng dalaga, halos maubusan ng hininga. Hinayaan niyang balutin siya ng matinding damdamin at isinukong sarili, nang paulit-ulit sa lalaking minamahal. Maagang nagising si Catriona, nakapaligo na siya kaagad at hinayaan si Tristan na matulog. Iba ang aura niya ngayon, parang gusto na tuloy niyang isipin na mag-asawa na nga sila ni Tristan. Pero lumalagpas na siya at umaasam ng bagay na malabong mangyari. Escort lang siya ng binata at hindi asawa. Tanggalin niya sa isipan ng pangarap niyang yun dahil magmumukha lang siyang ilusyonada. Catriona, gusto mo bang lumabas? Biglang nagtanong si Tristan. Nasa sala sila nakaupo, nakasandalang dalaga kay Tristan. Hindi umalis ang binata at nanatili lamang sa bahay buong maghapon kasama si Catriona. Biglang napaayos ng upo si Catriona at humarap sa binata. Sigurado ka ba? Baka naman napipilitan ka lang. Sure ako, kaya nga tinatanong kita kung gusto mong lumabas. Mabilis at tumango si Catriona. Gustong gusto, kita ang labis na saya sa mukha. Magpapakipot pa ba siya? Iniisip pa lang niya na makakalabas na siya ng rest house, parang nararamdaman muli niya ang maging isang malaya. May hinugot si Tristan mula sa wallet, isang card. Ibinigay niya yon sa dalaga. Use that card. Kapag may bibilhin ka, isama mo si Nanay Tas at Tatay Mel. Kapag lalabas ka ng bahay, tandaan mo lahat ng bilin ko, sabi ni Tristan. Biglang niyakap ni Catriona ang binata sa labis na tuwa. Thank you, naiyak na sabi niya sabay higpit ng yakap kay Tristan. Nagulat si Catriona nang mapansin ang kanyang phone sa side table. Napatingin siya kay Tristan na kasalukuyang nagbibihis. Nakapaligo ng binata habang siya naman ay nakatakip pa rin ng kumot. 2 linggo na siya sa rest house at halos araw-araw na lang ginagawang pag-iisa.
Para na talaga silang mag-asawa, malayong malayo sa dati, kung saan may galit pa sa kanya si Tristan. Habang tumatagal ang pagsasama nila, nag-iiba ng pakikitungo ng binata sa kanya. Dahil doon, lalo pang lumalalim ang nararamdaman niya para kay Tristan. Hindi man sabihin ni Tristan, ramdam niya sa kilos at pag-aalaga nito na mahal din siya. Sa bawat pag-asikaso nito sa kanya, sa mga tingin na puno ng lambing at sa init ng mga yakap nito. Alam niya may puwang siya sa puso ng binata, pero ayaw niyang umasa. Baka mali lang siya at nag-iilusyon lang pala. Anong ibig sabihin nito, Tristan? Nanlalaki ang mga mata ng dalaga sa gulat na kinuha ang kanyang phone. I found your phone and your purse in my cabinet. I'm just giving them back to you. Sagot ni Tristan. Kaswal lang ang pagkakasabi ng binata pero wala nang pagsidla ng tuwa niya. Biglang nangilid ng mga luha ni Catriona sa kanyang mata. Napatayo siya at hawak lang ang kumot na tumatakbo palapit kay Tristan. Natigilan ng binata na makitang tumatakbo si Catriona palapit. Naistatwa siya ng mahigpit itong yumakap sa kanya tumagulhol ng iyak sa balikat niya. Thank you. Sobrang masayang masaya ako, Tristan. Umiiyak niyang sabi habang bumibitaw sa yakap. Sa kanya siniil ng halik sa labi ang binata. Tumugon si Tristan sa mainit na halik ni Catriona. Nang tumigil to sa paghalik, bahagyang humabol pa ang labi ni Tristan. Halatang pagkabitin sa mukha ng binata. Tumatawa si Catriona habang pinupunasan ng mga luha niya sa mata. Sumusobra ka na ha? Kung makakalusot pa naman, I'm always ready. Kayang-kaya, kiss pang isang round, sabi ni Tristan na may ngis sa labi. Ang hilig mo talaga. Pagpahingahin mo naman ako. Aalis ka hindi ba? Saway ni Catriona habang napapatrap sa binata. Sige na, pagbibigyan kita na makapagpahinga, natatawang sagot ni Tristan. Sabay bahagyang yuko na para nagbibigay galang sa reyna ng buhay niya. Yes, may pupuntahan lang ako. I'll be back tonight. Hindi na maalis ang ngiti sa labi ni Catriona habang nakatingin sa kanyang phone. Pwede ko na bang makausap ang kapatid ko? Halata sa boses ng dalagang pagkasabik na tanong. Tumangutango si Tristan. Bilang tugon, mas lalong lumawak ang ngiti ni Catriona. Nagbiro ng flying kiss na sila luluman ng binata. Ngiti-ngiting dalaga na tumalikod at bumalik sa kama. Excited na siyang makausap ang kapatid niya. Halos 2 linggo rin niya na hindi nakakausap sa Celestine. Hindi na nga naghintay si Catriona ng matagal at ninayal ng number ng telepono ni May. Good morning, Ate May. Kamusta po? Si Celestine po. Bungad na pangungumusta ni Catriona sa kapatid. Tumulo muli ang mga luha niya sa mata. Catriona, mabuti naman kami dito. Buti at tumawag ka. Ilang beses ka nang tinatanong ni Celestine sa akin. Gusto mo bang kausapin ng kapatid mo? Sagot ni May sa kabilang linya. Opo, Ate May. Pinunasan na ni Catriona ang mga luha niya. Nagulat pa siya nang dumapong labi ni Tristan sa noo niya. Napatitig siya sa gwapong mukha ng binata. I'm going. I will see you tonight. May hinang sabi ni Tristan at naglakad papunta sa pintuan. Sinusundan na lang ng mga mata ni Catriona ang palabas ng kwarto ng binata. Ate Catriona! Nagbalik lang sa kanyang wisyong dalaga na marinig ang boses ng kanyang kapatid. Celestine, miss ka na ni ate, sabi ni Catriona sa kapatid. Ako rin po ate, salamat naman po't nakausap na kita. Sobrang miss na kita. Narinig pa ni Catriona ang mga hikbi ng kapatid. Umiiyak ni ito. Huwag ka na umiyak, Celestine. Iniinom mo bang mga gamot? Kamusta na pakiramdam mo? Baka may masakit sa'yo. Sabihin mo palagi kay Ate May. Punong-puno ng pagkasabik si Catriona sa kapatid. Opo ate, nakikinig din po ako kay Ate May at kumakain ng marami para lumakas. Tahimik lang na umiiyak si Catriona at panay ang tulo ng kanyang mga luha sa mata. Gusto na niyang mayakap ang kapatid. Pero alam niya na makikita silang dalawa at papayagan siya ni Tristan. Nasa loob na ng kanya kotse si Tristan. Pupunta siya sa mansyon para makausap ang mga magulang niya. Lalakasan niyang loob upang humingi ng tawad sa lahat na nagawa niya. Tristan, anak, tawag ni Lumina. Nagulat siya nang makita ang kanyang panganay. Mom, mahina, ngunit may damdaming sagot ni Tristan. Umuwi ka na. Miss na kita, iho. Umiyak na sabi ni Lumina. I'm sorry, Mom. I made a huge mistake. I disappointed you. And that because of what happened. Tapat na paghingi ng tawad ni Tristan. Napangiti si Lumina sa ginawang paghingi ng tawad ni Tristan. Let's go inside, iho. Siguradong matutuwa ang daddy mo kapag nalaman niya umuwi ka na. Yaya ni Lumina habang hawak ang kamay ng anak.
Iniwan muna ni Lumin ang kanyang magama para makapag-usap ng sarilinan. 2 linggo rin silang hindi nagkausap. Dad, maniwala po kayo, wala akong alam sa nangyaring skandal. Nahihiya po ko sa inyo ni Mommy. Dahil sa mga nangyari, nahantad ang pamilya natin sa kahihiyan. Sabi ni Tristan na hindi makatingin sa mga mata ng kanyang ama. Tinapik ni Dante sa balikat ng anak. Huwag mo nang intindihin ang tungkol sa issue. Matagal ko nang napabura ang video. Pinapaimbestigahan ko na rin kung sino nagpakalat ng video. Medyo mabagal lang ang usad ng kaso at hanggang ngayon ay wala pa akong makuhang balita sa kanila. Hindi niyo malaman kung bakit parang hindi masyadong nagsasalita ang kapulisan ukol sa nangyari. He can hire the best private investigator if he wants, pero pinili ni Dante na idaan sa kapulisan. Ginagawa ko rin pong lahat para malaman kung sinong may pakana ng pagpapakalat ng video online. Gusto ko panagutin ng taong sangkot pero baka nahaharang niyang investigasyon. Parang nagiging back to zero ang lahat. Mukhang may tao talaga na gustong sumira ng pangalan ko. Sabi ni Tristan ng may pagtataka. Napaisip din si Dante. Hindi malayong tama ang sinasabi ng kanyang anak. Baka may humaharang sa investigasyon kaya wala siyang makuhang impormasyon. Kahit ang kaibigan niya na nasa posisyon ay wala ring maibigay sa kanyang impormasyon. Pero sa ngayon, huwag na muna nating isipin ng tungkol sa kaso. Ang mahalagay wala ng video at nandito ka na. Gate ni Dante. Masaya siyang kompleto na ulit ang kanyang pamilya. Ayaw niya na watak-watak sila. Tumango si Tristan sa ama. I'm sorry son, sa lahat ng masasakit na salitang sinabi ko sa iyo. Dahil yun sa sobrang galit ko. Dagdag na hingi rin ng tawad ni Dante. I understand dad, ako pong nagkamali sa inyo ni mommy at pinagsisisihan kong nagawa ko. Masyado akong reckless sa mga ginagawa ko. I'm adults pero parang bata na hindi iniisip ang consequences. Ninitian ni Dante ang anak. He realizes mistakes at inamin mismo nito sa kanya. Ang mahalaga pa rin sa kanya na humingi ng tawad ang anak at hinarap siya. Pinapatawad na kita anak, masaya ako na natuto ka na sa mga pagkakamali mo. I hope na hindi nito maulit, Anya. Yes dad, sagot ni Tristan. Meron po pala akong gustong sabihin kaya pumunta ako dito para makausap kayo ni mommy. Seryosong dugtong niya. Ano ba yun anak? Meron na po akong girlfriend at gusto ko siyang ipakilala sa inyo. Amin na sagot ni Tristan na ikinagulat ni Dante. Sumilay ang magandang ngiti sa kanya. Ang babaeng yun atang nagpabago sa kanyang anak. Dapat nga niya itong makilala ng personal. Talaga ba? Sino naman ang maswerteng babaeng nagugustuhan ng anak ko? Kilala ba namin ng mommy mo ang pamilya niya? Sunod-sunod na mga tanong ni Dante. Nagtataka siya sa pagiging seryoso ng mukha ni Tristan. Umiling si Tristan. No dad, she has a sister and we already live together. Nagulat si Dante sa naging revelasyon ni Tristan. Live-in? Nakikipag-live-in ang panganay niyang anak? Seryoso na ba yan? Ibinahin na nito ang bagong nobya. Ngayon niya lang nakitaan na magseryoso to sa unang naging karelasyon ay hindi nito naisipan na magsama na sila ni Madeline sa isang bahay. Maybe dad, but I like her and I want to bring her here. Gusto ko siyang ipakilala sa inyo ni mommy. Gulat ang naging reaksyon ni Dante. Wala pang 1 buwan ay ipapakilala na ng anak ang bagong nobya. Mahal na nga kaya siguro ni Tristan ang babaeng yun. Mukhang seryosohan na nga ata yan anak, ngingiti-ngiting na sambit ni Dante. Pero masaya ako para sa'yo. Thanks dad. Dalhin mo siya sa mansyon. Ako nang bahalang magsabi sa mommy mo. Napansin niyo ng paglapit ni Lumina sa kanila. May dala itong merienda para sa kanilang mag-ama. Oh, magmerienda na muna kayong dalawa. Alok nito na ibinaba ng tray na may pagkain. Thanks mom, sabi ni Tristan. Lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Madeline. Katabi niyang isang batang babae na 7 taong gulang. Mama, can I have new toys po? Can you buy a new doll for me? Please po, pakiusap na tanong ng batang si Mariska. Napabaling ang tingin ni Madeline sa bata at napilitang ngumiti. Later, kapag nakauwi na tayo. Yay! Thank you mama! Masayang sabi ng bata. Niyakap ang ina pero bigla ring inalis ang kamay ng bata sa bewang nito. Ano ba? Doon ka nga? Pagbibigyan na nga sa gusto. Umupo ka lang dyan. Taboy ng naiinis na si Madeline. Napalabi ang bata tila maiiyak. Nang i-anunsyo ng pilot ang nakalapag ng eroplano sa Nino International Airport. Ngunit bigla tong bumulahaw ng iyak. Iritado si Madeline sa batang kasama niya. Hinayaan na lang niya itong umiyak sa tabi niya. Alam niya titigil ito kapag napagod. Manigas ka dyan. Usal niya na hindi pinapansin ng pag-iyak ng anak. Kinuha ni Madeline ang kanilang mga gamit sa compartment.
Hawak niyang kamay ng anak na naglakad sila palabas ng plane. Kumalma na rin ang bata at tumigil sa pag-iyak. Naghihintay ang ama sa kanila. Nang makalabas sila ay napahinto siya sa paglalakad. Napahinga ng malalim si Madeline. Animoy inaamoy ang sariwang hangin sa Manila. 7 years. 7 years have passed. Pero sariwa pa rin sa kanyang lahat. Hindi pa rin yung nakakalimutan ni Madeline. Napatingin siya sa anak niya na tahimik na inobserbahan ng paligid. Bago sa kanyang Manila, 7 taon silang nanirahan sa Korea, kung saan nagtrabaho si Madeline para sa kanilang mag-ina. Let's go. Naghihintay ng lolo. Ayaw niya sa bata. 7 taon din na hindi niya nakitang ama. Namumuhay itong mag-isa sa dati nilang bahay. Kinukumbinsin niya ito na sumunod sa Korea pero mas pinili ito na manirahan sa bansa. Mas gusto raw nitong tahimik na buhay sa Manila. Lolo is here! Yay! Masayang sigaw ni Mariska. Napatalon-talon pa ito sa sobrang tuwa. Napakabibo ng bata at sobrang masayahin. Kaya hindi rin nakakaramdam ng lungkot si Madeline sa ibang bansa.